So, thank you for Kung making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. ito, Chair, ang punto lang ito, ang punto lang ito, Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Trying level. to pin me down. Napaka-arte naman ito. Gusto niyang, alam mo, alumanay. Alumanay ng kanyang kabastusan. Pero siya, walang respeto. Walang halong paggalang. Kasi, galit dito sa kay Duterte. Pero si Duterte, nagmam sa kanya. Pero ito siya parang napaka litaw na litaw lang talaga ang kanyang respeto dito kay Presidente Duterte eh. Makikita naman natin at maramdaman naman natin kung may respeto itong babaeng ito sa ating dating Pangulo. Pero wala eh, wala. Sige, tuloy natin. Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm I'm not trying to pin you down on The air. exchanges are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Semantics daw. Sabi niyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi niyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po be sir, a long shot. hindi po abogado, nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga for that, yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si... Alam nyo kasi mga kaibigan, no, pag-usapan natin ng maigi ito. Itong si Risa Hontiveros, sinalor man natin ito. At alam ko naman na mas matalino pa ito kaysa sa akin kasi honor student ito kasi. Marami akong narinig at nababalitaan dyan at nahanap sa internet na isang magaling na estudyante ito at yun nga, ang sa kasamaang palad ay nasa panig siya ng makakaliwa at parang ayaw niya talaga ng mahusay at magandang Pilipinas. O di ba? Di ba ganun ang mga karakter ng mga taong ito, itong makakaliwa. O. Yung mga akbayan, mga ganyan, di ba? Kasali ito siya. Kaya nga sayang ang talino nito. Itong sinasabi ni Risa Hontiveros dito sa Senate, dito sa hearing na ito, ay ipapaangkin niya ang lahat ng mga pangyayaring
nagawa at mga kamalian nga nangyayari doon sa war on drugs ng Duterte administration. Dahil nga nagsabi nga naman ito si President Duterte na aakuhin niya lahat, ititik full ang kanyang responsibilidad, kunin niya lahat ang responsibilidad ng mga pulis sa legal na paraan. 'Di ba? Sabi niya, I will take full legal responsibility basta in performance of duty ng mga pulis. Ito ang kinukuhaan ng basihan, binabase ni Risa Ontiveros doon sa policy na yon ni Duterte at mga pinapangako sa mga pulis. Ngayon, may namatay sa war on drug na hindi kasali sa droga. At ito'y kasali sa collateral damage. Ito nga ay si Kian de los Reyes. Ngayon, gustong ipapaangkin ni Risa Hontiveros na kasalanan ito ni Duterte. Kailangan akuhin ni Duterte ang pagkamatay ni Kian de los Santos. Ngayon, dahil ipapaangkin ni Risa Hontiveros, ang ibig sabihin nito, hindi niya naintindihan ang sinasabi ng Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin ni Duterte, in performance of duty. Akin lahat yan. Di ba sabi niya? I and I alone. Tama. Lahat ng mga pulis na aasunto, nakakasuhan dahil sa nagtatrabaho ito, inaako niya. Pero hindi kasali ang kay Kian de los Santos. Bakit ko ito nasabi? Ito. In performance of duty daw. Ang sabi ni Duterte. Ngayon, yung pulis na mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Kian de los Santos ay hindi nag-perform ng maayos. Gumagawa ito ng kalukuhan. At lumabas sa investigasyon na itong kaso ni Kian de los Reyes ay ginagawa ng pulis kahit walang ebidensya na nakuha doon sa katawan, walang droga, walang baril. Anong ibig sabihin yan? Kalokohan ang ginagawa ng mga pulis. Meaning, hindi yan kasali sa responsibilidad ni Duterte. Kasalanan ng pulis yan. Kasi hindi naman inuutos ni Duterte na pumatay at pumatay at pumatay at mag-collateral damage kayo. Diba? Hindi yan nasasakop sa kanyang responsibilidad. Kuha. Ang responsibilidad ni Duterte ay yung mga pulis na gumagawa ng maayos, mahusay, at walang bahid na kalokohan. Gayon, kinakasuhan pa rin ng human rights at ng kapamilya dahil ipinaglaban nila daw na hindi adik. Pero lumabas sa investigasyon na yung kriminal na yon na napatay ay adik talaga at tulak talaga. Sino ang magsasalo niyan? Natural si Duterte. Kasi pinapangako niya eh. Pinangako niya eh. I will take full legal responsibility. Basta in performance of duty. Kanya lahat. Kaso ng human rights,
siya ang bahala, siya ang gagastos, siya ang magbigay ng abogado sa mga pulis. Pero yung nangyari kay Kian de Los Santos, hindi ayon aaminin na kanya. Kasi kamalian talaga ng mga pulis nasangkot sa kamatayan ni Kian de Los Santos. Kuha po ba, mga kababayan? Naintindihan niyo ba? Ha? Kaya hindi naintindihan ito ni Risa Ontiveros kasi gusto niya talaga na itong si Rodrigo Duterte ay babagsak at ang kanya pang mga anak. Ayaw niya kasi ng magandang lugar, magandang ayaw niya ng magiging paradise itong Pilipinas. Iwan ko kung ano ang gusto niyang sabihin, gusto niyang lahat naman tayo, karamihan talaga, majority ng mga Pilipino ay gustong-gusto ang ginawa ni Duterte sa administrasyon niya. May malasakit, may mga proyekto, tumitino ang mga opisyal ng gobyerno, tumino yung kapaligiran. Baka pamasyal ka ng walang alinlangan, walang iniisip kung mayroon bang mag-snatch ng mga kagamitan mo, ng cellphone mo, ng mga alahas mo. Ang gusto talaga nitong si Risa na pabayaan na maging normal na may madukutan, normal yun sa kanya. Ewan ko kung nasaan ang mga utak ng mga taong ganito. Sige, tuloy tayo. Si Carl Alam mo, ma'am, Nunez. before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Pinagrambol-rambol kasi nito ang mga katarungan at kwento nitong si Risa Ontiveros. Bubo na lang ang hindi makaintindi sa mga line of questioning niya at line of story. Diba? Naghanap siya ng pagkakataon na magkakamali ng sagot itong si Rodrigo Duterte. At sa tuwing magkakamali ito ng sagot at maganda sa kanyang pandinig na makadiin dito kay Duterte, ay kanyang sasabihin, for the record, Mr. Chair. Ganon kaagad. Oo. Tapos, okay, tuloy natin. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Ito, si Risa, nahahalata natin na naghahanap lang ng pagkakataon na magkakamali itong si Duterte. No? Kanyang sinamantala ang katandaan at itong parang nagkabalintuwas-balintuwas na itong mga sagot ni Duterte kasi matanda na nga. Kaya pinagsamantalahan niya. Kanyang inikot-ikot, kanyang pinagrambol-rambol yung mga question at parang gusto niya talagang makaamin ito ng hindi dapat aminin si Duterte. Halata. Guilt is personal. Magtanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, magtanong ka itanong muna ko po. ngayon before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared. dito. Tama itong sinasabi ni Duterte. Hello. Hello naman tayo. Tama. Dapat may abogado dyan sa likod ni Risa Ontiveros. Di ba? Kasi kung hindi niya maintindihan yung mga tanong niya, hindi niya maintindihan din ang sagot ni Duterte. Bakit? Hindi siya abogado, si Duterte abogado. Ang sasabihin ni Duterte ay nasa batas at naintindihan ang batas. At siya naman ay senador nga at hindi naman talaga abogada. Dapat may advisor siyang abogado. Tama ba ito, attorney? Tama ba? Tama ba siya?
Oh. Ganon. Para smooth ang usapan, smooth ang hearing, at matatapos ng matiwasay at may pagkaintindihan. Kasi kung hindi ka abogado, tapos ikaw makipagbardagulan ka at i-insist mo talaga yung gusto mo, matatapos na lang ang hearing, walang pumapasok sa kukote mo na, ganon pala, kaya pala. Tapos, bukas, dahil di mo maintindihan, nagtatanong ka na sa abogado mamayang gabi, pabalikin mo naman sila. At sasabihin mong, balik. Kaya pala, ganon pala, yun lang ang sasabihin mo. Dapat dyan pa lang maintindihan mo na para matapos na ang lahat. Yan ang problema kung hindi kayo pareho ng pag-uutak or profesyon. Iba yung sa'yo, iba yung sa kanya. Ang gusto mo, gulo. Ang yung sa kanya, gulo, nadala ng kapayapaan. Ang iyo, gulo panghabang buhay. Kasi, bakit ko nasabing panghabang buhay? Gusto mong walain si Duterte itong taong ito ay pambihira lang. Pambihira na mayroon tayong tao na ganito, na lumalaban sa mga ganitong problema. Hindi kagaya mo na wala ka talagang, nako, daldal ka lang ng daldal at wala ka namang nasolve na mga problema sa bansa natin. These questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Oo, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, Nahirapan si Duterte na mag-explain sa kanya. Kita nyo, nahihirapan na mag-explain dahil hindi marunong umintindi. Doon lang siya nagpo-focus sa sinasabi ni Duterte, yung pangako sa mga pulis na I will take full responsibility. Magtrabaho lang kayo. Doon siya nag-focus. can I ask for a recess of Humingi na ng pahulay ito. Pahinga. O recess daw. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya dito sa babaeng ito. Ayaw marunong umintindi. just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Mr. Chair, ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker. was Hindi talking nakuha. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about... Specific crime na kasi yung sinasabi ni Risa Ontiveros, yung namatay. Yun kasi ang kanilang butas na lang para maisahan itong si Duterte. Pero hindi niya alam na hindi yun kailangan na aakuhin ni President Duterte. Kasi trabaho ng pulis na hindi nagtatrabaho ng mabuti. Kaya hindi sakop yun sa kanyang responsibilidad. Kasi hindi yan inutos ni Duterte. Walang inutos siya na
pumatay ka ng inosente. Na, ngayon, pumatay ang pulis ng inosente, problema na ng pulis yun. Di ba? Tama o mali? Problema na ng pulis yun. Pero yung mga ibang napatay at kriminal talaga, totoong kriminal, tapos kinasuhan ang mga pulis ng kung sino-sinong mga nasa mga private or yung human rights, yun, kanya yun. Diyan. You spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Tama, hindi tatanggapin. Di ba sinabi ko na kanina? Halimbawa, for example lang, gagawin ni Duterte ang pag-angkin dyan sa kamatayan ni Kian. Halimbawa, punta na sila ng korte. Your Honor, inaako ko itong nangyayari kay Kian de los Santos. Ako yan. Dahil sinabi ko naman, di ba, sa public, ako ang responsable sa lahat. Sa tingin mo ba, tatayo yan? Sa tingin mo ba, gago yung huwis or judge at sasabihin sa iyo na, talaga? Ikaw ang may responsibilidad nito? Well, kulong ka. Ikulong yan, ikulong. Hindi ganon. Ha? Hindi ganon. Hindi baliw ang judge. Kasi may proseso ang lahat. Kailangan pa yan dumaan sa mga piskal, prosecutor. Well, hindi tayo nagmamagaling dito, hindi tayo abogado, pero at least mayroon tayong babad tayo sa balita eh. Dadaan pa yan sa piskal kung estudyuhan ba yan, kung ano ba ito, importante ba talaga itong kasong ito? At meron ba talagang bigat at meron bang rason na ito ay ating bigyan ng pansin at tatayo ba ito sa korte? Gagawan ba natin ito ng paglilitis? Kasi mga kaibigan, may tinatawag dyan na prima facie. Yung prima facie, iistudyuhan doon dyan kung may kabigatan ba ang kasong isasampa sa isang tao or may laman ba, may sustansya ba ito para ito'y litisin at bigyan ng panahon ng korte. At sulit ba ang panahon ng korte dito? Baka ito'y wala ring saysay, di ba? Ito ang hindi maintindihan ni Senator Ontiveros. Oo, sige, ating ituloy. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pin. Sanay na sanay ito si Ontiveros na nagsasalita ang resource person sa sapawan niya. Palibhasa kasi, nasanay ito sa mga dating mga hearing dyan na siya, ang feeling niya ay siya ay Diyos dyan. Senador ano siya yung tagapag-interpellate Pero sana naman, kung gusto niya talaga ng gustong magandang usapan, dapat patapusin niya yung resource person. Ang gusto niya, siya lang ang magsalita. Gusto niya siya lang ang tama at siya ang pakinggan. Yan ang style niya. Pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin no, me Mr. down Chair. I'm not Eh, trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay.
Okay, maraming salamat, no? Maraming salamat sa mga makapapanood nitong aking video at kung may masabi kayo sa mga komento natin, pwede kayong bigay ng mensahe dyan sa ibaba sa comment section at pag-usapan natin. At kung hindi pa naman kayo nakapag-subscribe, please naman mag-subscribe kayo. Masaya na tayo kung may mga likes at comments, paki-share, and kung gusto nyo pa makakita ng aking mga video, paki-hit ng notification bell at magsama-sama tayo kung hanggang saan ang gusto ninyo. Maraming salamat at magandang araw sa lahat ng mga kababayan.